Lagi ka bang nag-o-overtime? O di kaya 2 or 3 ang trabaho, pero kulang pa din para sa mga bayarin at pagtulong sa pamilya sa Pilipinas ang sahod? Kaya naman, gusto mong magkaroon ng extra source of income dahil alam mo rin na darating ang panahon na hindi na kaya ng iyong katawan ang magtrabaho o di kaya wala nang gustong tumanggap. Kaya naman, kahit pagod na at marami ng sakit na naramdaman sa katawan, ay pilit pa rin kikilos. Yan ang malungkot na katotohanan para sa mga kagaya nating OFW. Hindi ka nag-iisa kabayan, pareho lang tayo. Ang pagkakaiba lang, hindi ako takot sumubok ng ibang bagay. Dati po akong caregiver sa pang-araw at nag-part-time din po sa panggabi para makatulong sa asawa ko na kagaya ko ring sakitin at marami nang naramdaman sa katawan. Pero wala pa ding pagbabago kahit anong sikap. Sa kabila ng pagsisikap, may dala-dala akong sakit. Sakit na malala at naramdaman ko na parang ayaw ko nang lumaban, ngunit naalala ko ang aking anak. Malaki po ang aking dahilan para lumaban. Maliit pa po aking anak. Kaya lang, minsan naisip ko rin na sa trabaho ko, nag-aalaga ako ng ibang tao kapalit ng sahod na pang-survival. Paano naman kaya kung ako naman ang tumanda, sino namang mag-aalaga sa akin? Lalo na wala akong sapat na ipon. Nakakalungkot, diba? Nakakatakot isipin. Kailan ka magla-level up? Buti na lang, may Pag nakita na-promote akong ka na? ads na matagal ko nang At if hindi paulit-ulit dumating na yan? nakikita sa Facebook. Siguro po napapanood nyo na po, mga ilang bisis na. Nagdadalawang isip ako, baka ma-scam ako, pero sinubukan ko ito. Dahil alam kong walang mangyayari na pagbabago kung hindi ako susubok. Nalaman ko na marami palang gumagawa ng mga OFW at marami na rin ang nakapag-retired ng maaga sa paggawa ng negosyo na ito. Nag-retired sila bilang employee. So, isa na dyan yung kababayan ko ng taga Davao din. Ginagawa niya ang digital business na ito tuwing bakanting oras niya habang nagtatrabaho din po siya as caregiver. Makalipas ng ilang taon, maiksi lamang, nagkaroon siya ng kalayaan. Naging boss-free po siya pagkalipas ng taon. At ngayon, full-time na siya dito sa digital business. So bakit ito ang pinili namin na negosyo? Dahil kompleto po ito at nakadesenyo po ito para sa mga kagaya nating mga OFW na halos wala ng oras sa sarili at sobrang pagod na. Maganda po kasi siya dahil sa mga bakanting oras lamang natin siya gagawin. At 90% ang system po ang gumagawa ng mabibigat na mga task at 10% ay tayo po ang gagawa. At ito po ay legit at aprobado po sa gobyerno. Hindi po natin kailangan na mang-recruit, hindi natin kailangan na mang-abala sa mga tao at hindi natin kailangan na magbenta dahil po system po ang ating ipopromote dito. Yan po ang isa sa mga nagustuhan ko at hindi mo gawing mag-isa ang business. Sarili mong business, i-build natin. Hindi ka mag-join sa business ko, kundi business mo ang bibuild natin. At saka mura lang din po ang startup, wala pang 3 lapad. At 100% refundable po kung hindi mo magustuhan ang negosyong ito. So wala talagang mawawala. Kaya kung gusto mo magkaroon ng lifetime na pagkakitaan, kahit mawalan ka man ng trabaho, baka ito na ang kasagutan sa hinahanap mo o sa mga dasal mo. Ang una mo lang gawin ay mag-register sa aking website upang mapadalan kita ng link sa 90 minutes webinar na maglalahad ng buong informasyon about sa digital business na ito. So kung ikaw ay nakapagtanong na sa iba't ibang mga dumadaan sa newsfeed mo, ngayon naman, kailangan mong ituloy upang malaman mo ang buong konsepto ng business. And after that, pwede kang mag-back out kung di mo siya magustuhan. So see you in the inside po. This is Chihara from Aichi, Japan po. I'm your mentor. Mag-reach out lang po kayo sa akin.